Ngayon pag-usapan natin ang Crop Bites. So ang Crop Bites mga lodi ang isang pinaka-legit na NFT game na nabubuhay pa. Okay? 5 years na ang Crop Bites at ngayon meron silang bagong pasabog. I-integrate na nila itong Crop Bites game dito sa Matic. Kung sino man yung merong mga superheroes dito sa inyo, hindi lamang yan tumutulong sa inyong farm, kundi may gagawin silang bagong gamit ng mga superheroes nyo. Isang new game na marirelease ngayong 2024 at ito ay pwede nyong laruin kung meron kayong superheroes. Kaya kung wala pa kayo dyan, pwede kayong mag-mint ng superheroes nyo dito sa Crop Bites mga lodi. So hindi pa nakakalam ng Crop Bites mga lodi sa itong NFT game, okay? Na kung saan 5 years na andyan at tumatakbo. Ngayon, ano ba yung points? Bakit maganda ang Crop Bites na gaming? Una, yung CBX coin nila is deflationary. Ibig sabihin, katulad din ng Bitcoin. Habang tumatagal ay nag-i-increase ng value. So yung pangalawa, economic integration. Tinatawag ito or consider siya as Tegronomics. Lahat ng mga ginagamit nyo or asset nyo dito ay kailangan ng bawat isa. Ibig sabihin, importante siya para sa ecosystem ng Crop Bites. Kaya na-consider sila as Tegronomics. Makikita nyo dito mga lodix. So, part sila ng Tegronomics. Eto. So, Crop Bites started 2018 pa pala. So, makita nyo naman, Crop Bites is built on sustainable economics. Kaya napansin nyo, yung mga naglaro dito, parang ang tagal naman kumita dyan, pero sustainable siya. Andun pa rin siya. The more kasi nilalaro mo, the more nakaka-earn ka ng reward. Ako, hindi na ako naglaro. Ngayon, kailangan kong i-revive yung mga animals ko para mag-earn ako ulit. Parang totoong may farm ka talaga. So, long-term talaga ang Crop Bites mga lodi. At makita nyo naman, kung ikaw ay nauna sa Crop Bites, meron ka pa rin kita or yung portfolio mo ay tumaas din. So, third point tayo, player-driven economy siya. So, ang pagtaas at pagbaba ng CBX or kahit anong asset yan ay hindi nakadepende dun sa developer ng game, kundi nakadepende sa players. So kung maraming nagbebenta ngayon ng mais nila, siguradong bababa yung price niya kasi maraming nagbebenta pero konti ang bumibili. Pero pag timingan mo na ikaw huwag ka munang magbenta ka na lang pag lahat sila nagbenta, mga ganon, tataas yung price niya. Okay? So nakadepende sa player yung strategy mo kasi pwede kang mag-trade dun, i-trade yung mga nakukuha mong prutas, trade yung animal mo kung ayaw mo na, i-trade yung corn, fruits, carrots, or yung feeds. Basta marami kang dapat i-trade na pwede mo makuha sa farm mo mga lodi. So, accessibility sabi. So, pwede nyo ma-access ang Crop Bites sa mga centralized exchange. Pwede nyo makita kasi nilist din nila ang Crop Bites. Sa ngayon, yung balita na kung saan integrate na nila yung superheroes nila dito sa Polygon network din. Alam naman natin yung sinasabing CBX mining concept. Kailangan mong maglaro, kailangan mong may activity ka dun mismo sa gaming platform para makakuha ka ng CBX. At kung sabihin mong, ay, mas okay yung mga nauna dyan kasi pahirap ng pahirap. Pag nauna ka pero hindi mo naman trinabaho, wala pa rin. Kaya mas the best pag ikaw ay pumasok ngayon, trabahuin mo. Okay? So, pag titignan naman natin kung bakit nag-stay to ng 5 years, kasi naman, yung nasa likod ng project ay makilala at mga legit mga lodi. Sandeep Nailwal, creator of Polygon yan mga lodi. Isa siya na nagsusuporta sa project. Si Siddharth Menon, COO ng Wazir X and founder ng Tegro, ang Polygon Studio, IndieGG, Build.so, Tegro, and more. So maraming mga backer na legit ang Crop Bites mga lodi. After 5 years, meron naman silang bagong plano na kung saan may ibang gamit yung mga superheroes at yung mga superheroes na yun ay magkakaroon ng battle siguro sa isang bagong game na naman. Okay? Ngayon ang Crop Bites nasa piso na siya. Magdudos na siya, di ba? Pero pag titignan yung total supply, nasa 500 million lang yan. Lahat is bumagsak eh. Nakita mo? So, nung una, naging 80 yan. Ngayon, naging piso na lang. So, eto, pag inaayos pa nila, lalo nung integrate nila yung mga ibang assets sa Polygon, may possibility, mga lodi, na yung price ng Crop Bites ng itong piso ay tataas pa yan. Tignan mo naman, mga 500 million lang, mga lodi. So, marami tayong aabangan, mga lodi, sa Crop Bites ngayong 2024. Kahit ngayong December, mag-start na sila. December 2023 roadmap nila, mag-start na ang superhero tokenization dun sa Polygon network. Gumaganda na gumaganda yung ecosystem, yung gameplay mga lodi. At saka, eto na, tokenization ng kanilang NFT, yung superheroes from Ethereum papunta dito sa Polygon na mas mura lang yung fee mga lodi. Okay? At ngayon, pwede na kayong bumili din sa OpenSea mga lodi ng inyong mga corn kung gusto nyo. Okay, ito, land ito, 4 times 3 cropland is 659 Matic. Ito
ito yung small well is 40 matic. Itong small crop plant is 17 matic. Hindi lamang sa OpenSea available yung mga assets, kundi dito din sa Nifty Swap. Okay, so makikita nyo dito. Pero wala pang announcement kung kailan pwede siyang mailagay dun sa game para magamit. Mag-announce lang yung team ng Crop Bites. Same thing dun sa Superheroes kung kailan pwedeng makabili na. Pwede mo lang gawin is pwede kang mag-mint dun sa game mismo. Pero pag bili, wala pa dito mga Lodi. Ito yung mga NFT na superhero nila. At makikita mo dito yung mga requirements para makapag-mine ka. So kailangan mo ng 14,000 CBX. Tapos Promix na 7,416 para makapag-mine ka lang. Okay, dito ka bibili. Meron silang marketplace kung pwede kang magbenta ng corn mo. Dito mo ibenta. Tulad ng ganyan, isi-sell ko yung corn ko. Meron akong corn na 327, 17 CBX. So, sell mo lang yun, mabebenta siya. Pero pag antayin mo hanggang tumaas dito, pwede din naman. Parang ganun. Okay? So, pwede nyo i-follow ang Crop Bites sa Twitter nila, mga Lodi. Okay? Pwede nyo silang i-follow. Ito yung page nila at pwede nyo din silang i-check sa Telegram. Okay? Crop Bites Community. Pwede ko mag-ask ng question kung meron kayong katanungan sa kanila. So, para sa mga announcement nila about dun sa superhero minting, mga Lodi. So, kung gusto nyo ituloy yung journey nyo sa Crop Bites, mga Lodi, yung mga nag-start tapos hindi tinuloy, yung link nasa baba, pakicheck nila, mga Lodi. At hanggang dyan lang, kung meron kong question, ilagay nyo sa comment section. Ako si Trogi, and thank you so much for watching. Bye!